Kung unang Sunday, akon mga turan, ta ang naong, pero lantaw na ako ng iban mapua na. Grabe gid sigurong hinulumay. Kay praise God. Salamat tungod kay naupod po naton si Gamay kag si Fatima, ari sila. Kag nakita po nakon ang aton utod sa Sikugon, si Dindin. Ari pod si Dindin. Kay praise God. Dalaygo na ngalan sa Ginoo kag dayon salamat sa buhi nga Dios, labaw sa tanan sa aton padayon nga congregational fasting naton. Magabarog ta and this time aton i-focus ang aton hunahuna o kasing-kasing sa pinakaimportante sa tanang butang mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Magaampo kitang tanan. O Dios nga gamhanan sa makausapa, ari ang imong mga pinili nga mga kaanakan, mga tinawag o Dios sa wala pa nabuhat ang kalibutan, kag imo kami gihiusa sa sini nga kabuntagon sa usa ka tumong kag tuyo aron nga masimba ka. Gani salamat sa sini nga oportunidad nga nasimba ka namon. Ginoo, hindi namon kini mapulihan bisan pa man sa manggad sa sini nga kalibutan. Tungod sama sa gisulti bisan pa man sa imo nga salmo Ginoo, mas maayo pa ang pagpuyo diha sa ganaan sa balay sa Dios kaysa pagpuyo didto sa gawas nga walay kalabutan ang pagsimba Ginoo. Busa nagapasalamat kami kag ang amon gipangabay nga ang imo balang Espiritu Santo magatudlo sa amon labi na sa mga pulong karon nga amon mabatian. Amon ikaw gina lift up sa tunga namon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod kitang tanan kag dayon aton lantawon ang pinaka-common nga verse kag pinaka-familiar nga verse sa sini nga passage which is ang last verse sa 1 Corinthians sa chapter 15 in verse 58. Tungod kini nga verse si Apostol Pablo iya kini gihatag para sa mga Kristohanon, sa mga nag-alagad sa Dios. Iya kini gihatag nga verse sa mga Kristohanon nga ilaayan, gikapuyan ug labaw sa tanan ang iya pag-alagad sa Dios murag wala na sa kainiton. So si Apostol Pablo iya kini gihatag as a reminders and motivations and encouragement sa kabuhi sa mga Kristohanon. Because this verse exclusively it refers sa mga tao nga nag-alagad sa Dios. Lantaw na ton ang New King James versions because this passage it is talking about the ethical resurrections of Christ or what we call the ethical Christ resurrections. Ang chapter 15 almost naghisgot kini sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kag mao kini ang usa sa mga passage nga lantawon naton. Ang New King James versions nagaingon, therefore, my beloved brethren. So si Apostol Pablo, i-address niya ang letter niya sa outsiders, i-address niya ang letters niya dili sa mga unbelievers, kundi ang letters niya gi-address sa mga Kristohanon, sa mga tao nga nag-alagad sa Dios. Ang letters niya, yes of course, singgana ang imong katapat, gi-address ni para sa imo. Amen. So si Paul nagambal, therefore, my beloved brethren, which is mga kaigsuunan, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ang praises diri nga abounding, amo ni ang usapod nga isunod naton. Kay nga man,
ang Kristohanon, they are what expected to grow, enlarge, and enlarge. Amen ba? Pero ang problema sa nagkadugay ang Kristohanon, imo makita nagkagamay, nagkaminos, og labaw sa tanan ang iya nga commitment sa Dios, instead nga magkainiton, ang nahitabo nag-amamawong na. Amo ni ang praises nga abounding. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Lantaw na ton sa Cebuano, ang 1 Corinthians chapter 15 sa verse 58. Usa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Usa kini ka-encourage sa mga Kristohanon. This verse usa kini ka pagpalig-on sa mga Kristohanon nga mga nagluya, Kristohanon nga napulan o Kristohanon nga hapit na mapaong ang iyang kalayo sa pag-alagad. Labaw sa tanan sa mga Kristohanon nga nagtinapulan, kitang tanan mo ingon nagtinapulan. Amen. Diha sa pag-alagad sa Dios. Amen. Ang New King James Versions, ang praises nga gigamit ni Paul, ang word nga therefore. Yes, it is what a conclusions of a further study. Ang therefore, almost aton kini mabatian sa una sa nag-eskwela pata, labi na kung subject nga science ang hisgutan. It is what a conclusions of a further study, which is a result. Imo gipamatud-an nga mao kini siya ang bagay himuon because this is what a results. So si Paul mismo, gigamit niya ang praises nga therefore, kay ang therefore diri, mao ni siya ang nag-length, meaning amo ni siya ang nangintay-tayan sa whole chapters sa 1 Corinthians 15. Ang word nga therefore, mao kini siya ang nag-length sa tibuok chapters sa 1 Corinthians 15. Labaw sa tanan ang verse 12 pakadto sa verse 20. It is because kini nga chapters kung inyo basahon, ang whole context niya is about the resurrections of Jesus Christ. Amen. Ang whole context niya, balikon nakon, kung basahon nimo, ang iya nga context is about the resurrections of Jesus Christ. Yes, of course, aton gi-celebrate ang Siete Palabras, ang paghatag og pagpahanumdom sa nahitabo sa panahon nga si Kristo Jesus namatay. And yes, of course, right now, lantaon naton ang mga panghitabo sa Biblia sa panahon nga nabanhaw si Kristo Jesus, og ang essence diri sa chapter 15 verse 58 nga nakasulti si Paul as the word pagkugi kamo. Naa tungod kay ang Kristohanon may pinakadako nga paglaom nga nagpaabot sa iya. Amen ba? Lantaw na to ng verse 12 kag 20, mao ni ang reasons nga si Paul nakasulti siya sa word nga therefore. Lantaw na ton. Kay ang mensahe nag-ingon, man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Mao ning gi-state ni Paul, verse 15. Og labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak
ang amon gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanaw niya si Kristo apan wala di ay. Verse 16. Og kun dili banahawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Verse 18. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Ang girefer ni Paul kita og ang aton ancestors nga nag-alagad sa Dios. Meaning, nangalaglag sila kung wala banhawa si Kristo. Verse 19. Kung ang aton paglaom kang Kristo, utobra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Kuha ninyo? Ang verse 20, apan ang tinuod, mao nga gibanhaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banahon usap. Amo na nga nastit niya ang therefore. Tungod kay may pinakadako nga paglaom nga nagpaabot sa Kristohanon. Amen ba? Nakasulti si Pablo nga kung wala gibanaw si Kristo, natural. Dili pud kita banhawon, kag si Pablo naghambal, kita ang labing makaluluoy nga tao. Ano man? Arita sa simbahan matag Domingo, matag prayer meeting kon Bernes ni ata, while ang uban nga tao nagpinatuyang, mahimo nila ang gusto nila. Yes, ang kalipay sa sini nga kalibutan, ang gitingwa sa ilang kasing-kasing, maong gibuhat nila. Ako nagtuo, kung hisgutan nga ang patay nga nagtuo kang Kristo Jesus dili banhawon, useless ang tanan naton gihimo. Maayo pa sila kay ang ilang kabuhi ila gi-enjoy sa pagpakasala. Pero siling pa ni Pablo, ang tanan nga nagtuo sa Dios banhawon. Amo na nga nakastate siya sa word nga therefore. Amen. Kung ang tao naton ang essence sa sini nga gitawag topic as talking about the ethical resurrections of Jesus Christ. You know, Christ's resurrections, it is what full of mystery. Pero may Biblia, may pulong sa Dios nga aton karon hisgutan. Ang pagkabanaw ni Kristo Jesus, yes of course, hindi parehas kini sa ila ni Lazaro, sa ila ni Dorcas, sa anak ni Jairo nga dalagita nga 12 ang edad, kaglabaw sa tanan, katong anak sa usa ka balong nga babae nga taga-Nain, nga ginbanhaw man ni Kristo Jesus. Kini sila puros ni gibanhaw. Ang ilang pagkabanhaw, it is gibalik ang ilang kinabuhi. Pero ang problema, kay ini nga mga tao nga nabanhaw, namatay pag-usap. Si Lazaro nabanhaw, pero namatay pagbalik. Si Dorcas nabanhaw, pero namatay pagbalik. Ang anak ni Jairo nabanhaw, pero namatay pagbalik. Yes, ang anak sa babae nga balo nga taga-Nain, nabanhaw, pero namatay pagbalik. Pero si Kristo Jesus, ang pagkabanhaw niya, lahi kay sa sini nga mga tao. Nabanhaw si Kristo Jesus, and the Bible says, nagkabuhi siya o buhi siya hangtod sa kahangturan. Amen. Amo na nga Jesus Christ, He is what a different from all religious founder. Lahi si Kristo Jesus, it is because kung may nabasahan ka mo, kung may nabatian ka mo about sa mga founder sa sikta or something sa religious nga kalihukan. Let's say, for example lang, kung may nabatian ka mo as founder sa gitawag sa Islam, which is Muhammad, namatay siya
pero dili ka na kabati nga nabanhaw siya. Amen. Like Joseph Smith, which is the founder of Mormons, namatay siya, hindi ka nakabati nga nabanhaw siya. Yes, si Gautama, which is the founder of Buddhism, namatay siya, hindi ka nakabati nga nabanhaw siya. It is almost the founder of religious sect. Initanan, puros na nga matay, pero dili ka nakabati nga nabanhaw siya. While si Christ, namatay siya, but at the same time, nabanhaw siya. Amo na nga ang Biblia naghambal, all the religious founder is almost useless, but Jesus Christ, He is the same today and forever, kay nga buhi siya hangtod sa kahangturan. Amo na nga ang pagkabanhaw niya is what is different sa sini nga mga tao nga naka-experience sa kamatayon. And according sa notes naton, kung lantaon naton, when Jesus rose from the dead, Jesus called us a first fruits. Gitawag ni siya first fruits. Kaya nga, ang 1 Corinthians 15:23, kung lantaon naton, apan ang pagbanhaw sa matag usa, himuon sa hustong hanay, si Kristo maoy una. Amen. Ako nagtuo, si Lazaro, si Dorcas, ang anak ni Jairo, ug ang anak sa balo nga babae nga taga-Nain, hindi ang term nga ang pagkabanhaw nila, ang bag-o nga kabuhi, ara na sa ila, kay nga namatay sila. But these first fruits, Christ considered nga siya gyud ang una nga mabanhaw sa tanan nga binuhat. Amen. Amo na nga gitawag siya as first fruits. And the Bible says, this talking about first fruits, it is a new kind of human life. A life in which His body was made perfect. Kita tanan mo ingon perfect. Lahi na siya. And then the second things, this word perfect, why? Because no longer to subject as weak. And si Lazaro, si Dorcas o ang anak ni Jairo, nabanhaw sila pero ang problema kay gabatya gyapon sila sa ilang lawas. Amen. Gabatya gyapon sila sa ilang nga gitawag balatian. Masinati nila ang kakapoy, masinati nila bisan pa man ang mga pag-ugayon, kaglabaw sa tanan, matiguang gihapon sila. Amen? Kag mamatay. Pero si Kristo Jesus naghatag siya as a new exhibit of resurrection, nga ang tao nga nabanhaw, ang Biblia naghambal, dili na siya budlayon. Dili na siya makaangkon sa sakit. Ang tao nga gibanhaw, dili na matiguang. Kaglabaw sa tanan, dili na siya kapuyon. Sang si Kristo Jesus wala pa nabanhaw, if you read the four gospel, mabasa naton sa Biblia nga gigutom siya, mabasa naton sa Biblia nga gusto siya mupahulay, mabasa naton sa Biblia nga natulog siya. It is because as total human, sometimes nakasinati siya og kakapoy. Labaw sa tanan dito sa garden sa Gethsemane. Makita naton dito ang agony ni Kristo Jesus. But yes, of course, sa panahon nga nabanhaw na kini, itanan, it is almost abolished. Amen. Hindi na nimo ni makita kag mabatyagan. Amo na nga ang term sini is almost perfect. Amen. Palapakan na to ng Ginoo. And the Christ resurrections, according sa aton nga tun-an, una, manutis naton sa Bible, pareha sa gisgutan naton natong 7 sayings, ang iya mismo mga apostoles, waay siya nakilala. Amen. Almost 3 years and a half ang pagkuyugay niya sa uban, pero like sa mga first cousin niya, like John the Beloved, like James or something kinsa pa, kadto sila nagdinungan to sila sa pagdako, then almost they are what familiar kang Christ physically,
Pero ang Biblia naghambal sa pagkabanaw ni Kristo Jesus, ang mga apostolis niya wala gyud nakaila sa iya. Wala gyud. Let's say for example lang, katong duwa ka mga tinun-an niya nga naglakaw dito sa dalan sa Amos, padulong sa Amos, kamutong gihisgutan naton. Amen? Na while nga naglakat sila, ang ilang nga topic sa ilang panag-istoryahay, parte kang Kristo Jesus. Amen? Ilag istoryahan kini. Hangtod nga mibuto si Kristo Jesus sa ilang nga tunga. Og nangutana, unsay ilang giistoryahan. Nagsige sila istorya, ila pagingnan si Kristo Jesus, murag ikaw ra may tao nga way kahibalo unsay nahitabo. Isumbalik pa nila si Kristo Jesus. Ingana. According pa dito sa liyo. Murag ikaw lay tao nga nagpuyo sa sini nga dapit sa Jerusalem nga wala nakahibalo sa natabo sa Mesias. According sa chapter 24 verse 13 to 32. Amen. Taas gud ang journey nila. Kay ang gilakaw nila, according pa sa komentary, almost 11 to 12 kilometers ang lakaw nila sa sining duwa ka apostoles. Let's say, for example lang, halin sa mohon, pakadto diri sa kabak, kung diri ka muagi sa bantayan. Almost 12 kilometers. Amo kini, kataas ang ilang gilakat. Amo tong hangtod nga nahapunan sila. Kag ila gihawiran si Kristo Jesus. Pero wala gyud sila naka-recognize nga ang upod nila nga tao si Kristo Jesus na. Amen ba? Then the second things, si Mary Magdalene. Amen. Si Mary Magdalene, if we read the Bible, she thought that Jesus Christ is a gardener. Nagtuo siya nga si Kristo Jesus usa ka hardinero nga nagatiman sa mga tanaman diha sa lubnganan. Ilang taon na ton ang John chapter 20 verse 13 to 16. Silang pa dito ha. Babae, ngano naghilak ka man? Ingon pa ni Kristo Jesus. Sila nangutana kaniya, which is ang angels pa ni Primero. Si Maria mitubag, ila manggod nagikuha ang akon Ginoo. Og wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Verse 14. Sa pagkauman niya sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala di siya makaila nga si Jesus di ay. Amen ba? Kadayon. Babae, nganong naghilak ka man si Kristo Jesus na. Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuong si Maria nga siya, mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, gipasingadlan pa si Jesus. Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Verse 16, si Jesus miingon kaniya, Maria. Sa gitawag na ang iyang ngalan, Maria, og si Maria, miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo, Ravunay, nga sa ato pa magtutudlo. Yes, even Mary Magdalene, she did not recognize Jesus Christ. Even, kung lang taon na ton, dito sa Luke 24:36, pakadto sa 37, sa diya nga si Kristo Jesus mitambong siya mga tinunan nga nagtigom. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitong nga ang Ginoo taliwala nila og mingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Verse 37, nakurat sila og nalisang og naguna-una nga nakakita sila multo. Ingana. Wala nila ma-recognize si Kristo Jesus. Yet, according pa sa notes na ton, Jesus did not look exactly as he had before he died. There was probably a difference in his physical appearance, meaning may ara na pagbag-o sa itsura ni Kristo Jesus nga nabanhaw siya. There was a different in appearance, kay nga hindi lang kay usa ka tawo, ubay-ubay nga mga tao ang wala naka-recognize siya, kag kini nga mga tao, mga close circles, friends niya, kag mga relatives niya. Yes, siling padriya, perhaps the difference in appearance was simply
the different phase, who had lived a life of suffering, hardship, worry, and heavily grip. Lantaw lang itsura sa inyo tapat nga napunan sa mga kabudlayan kag pag-antos? Lantaw bala? Lantaw bala? Amo nang itsura nga puno pirmi sa problema. Nga na, amo nang itsura sa mga tao nga ang kabuhi ara pirmi sa kabug-aton. Labi na ang tao nga nag-ugtas. O lingyang itsura, tawa. Amo ng reasons. Nga na. This is what is different. And the Bible says, kung lang taon na ton, a face that totally contaminated by the heat of the sun and pollutions. Amen. Lantawa nga ton mga amay, nga nasubong sina ang ilapanit, tungod kay grabe ang init, contaminated na sila sa init, plus pa sa problema, plus pa sa ugtas sa anak. Pa? Sa mga asawa po, nagdamo na lang ang kunot sa agtang, kaya nga grabe pa ng ugtas sa bana. Amo na mga itsura sa mga nagugtas, amo nang itsura sa mga tao nga why? Yes, why kalinaw sa hunahuna. Pirmi lang ang problema giuna-una, kabug-aton, kabalaka, kabug-aton, kabalaka, amo nang itsura. Amen? Ma-deform yun ang naong. Oh, sahab yun. Pa? Muna nga masiling, kagwapa biya sina niya sang bata pa. Sang bata pa, kaway pa problema. Pero ining tiguang ka na, labi na, grabe ng problema. Ha? Oh. At wala kung matiguang ka na. Kana, hantod katapusan, usa na lang kangipon ang mabilin. Yes, amo na ang problema. But you know, when this body resurrected, it was restored to its youthful appearance and perfect. Amo to nga si Christ, waay siya dayon makilala, kay nga ang face niya, it is almost as young. Amen? Si Bradinho, kung mabanhaw ni, ay nang itsura sini. Amo na nga si Paul, nagamit siya og gitawag praises nga therefore. Kaya nga, kita manggod nga Kristohanon, ang journey naton from glory to glory. Amo ning journey naton. It is not, yes, it is not shame to shame, but it is glory to glory. Sa pagdawat naton kang Kristo Jesus, giusab ta sa Ginoo. Amen? Kadayon sa namatay ka nga nag-alagad sa Dios, yes, there's something also as change. Amo na nga, blessed ang tao nga nag-alagad sa Dios. Alang tao na ton, ang verse 42 to 44 sa 1 Corinthians chapter 15, ingon Padre, ingon ni ini ang mahitabo sa panahon nga banahon na ang mga patay, ang nagtuo kang Kristo Jesus. Ang lawas nga ilubong madunot. Malata man gyud ni. Apan sa pagbanaw na niini dili na madunot. Amen. Amo na nga kita kay lawas pa ni. Ini nga lawas ang elemento sini halin pa sa yuta. Ang material sini halin pa sa yuta. Baliko na kon bisan unsaon nimo pag-preserve sa sini nga elemento. Hindi ni kapunggan, makulaps yun ni siya, kay nga aman, ang material sini halin sa yuta. Amen. Hindi ni kapunggan. Amo na nga bisan, diin ka pa nga espesyalista magpaderma. Amen. Hindi mapunggan sang derma. Oh, bisan kapila ka pa magpainat-inat sa imong agtang. Hindi kapunggan. It is subject to decay. Hindi ni kapunggan. Amen? Ini nga lawas, padung ni sa pagkadunot. Lanto abla, aton yun mismo ma-feel sa aton kabuhi
Lahi ang kusog naton sang batan-on kaysa may kusog ka pa. Ang mga batan-on, amon po na na-experiensyahan, sa una ang mga batan-on, mo sustinir ni og pilaw, bisan pila ka adlaw. Pero karon malisod na. May something has changed because this body is subject to decay. Silang padere, madunot, pero inigkabanhaw na, dili na. Verse 43, gilubong kini nga walay bili huyang. Una nga sulti na kon, ini nga lawas, tanan nga gibatsyag ari ni. Ari diri mga arthritis, ari diri mga diabetes, ari diri imo makita ing hindi masaysay. Amo ning mga gibatsyag na ton, pero iniglubong na, kag mabanhaw, wala na. Amen ba? Panahon na kini, mahimayaon, og ligo na. Pagtindog nimo, manglaguto ang mga bukog. Amen? Bisan nag-anlin ka pa, di kikapunggan, manglaguto yun na. Hindi anlin ang makapugong sina. Natural na, kaya nga lawas na nga material. Verse 44, iniglubong na ini, lawas nga yutanon, apan kun banahon na kini, lawas na nga espirituhanon. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo nang gigamit ni Paul nga therefore, na ang kabuhi sa Kristohanon may paglaom nga nagpaabot sa iya. Amen. So brothers and sisters, within this topic, lantaw na ton ang mystery sa kang Kristo Jesus nga resurrection. Ang Biblia nagambal, una, the fact that Jesus had a spiritual, may bulong ka diri kay this is resurrected body na ni siya mo. Amen. Hindi na ni body nga material nga halin sa yuta. Biblia nagambal, this is what spiritual body or what we call as heavenly body. And first, the fact that Jesus had a spiritual, physical body that could be touched, seen, and handled. But the Spirit did not. Ang Espiritu, hindi na ito ni makita, hindi na ito ni mahikap. Amen? Ikapa ang inyong tupad. Mahikap ninyo, dili. Mahikap. Nga mahikap ninyo. Tungod kay may lawa siya. Kuha ninyo? Tungod kay may lawa siya, mahikap nimo. Pero this time, si Kristo Jesus, they are what resurrected. Ang ara karon sa iya, kung lang taon na ton suma total, they are what considered as heavenly bodies, spiritual bodies. Kagbalikon na kung muingon ka gani spiritual, hindi ni makita, hindi ni mo ni mahikap. Amen ba? Tilawi ko ninyo dakop ang hangin. Takpa ko ninyo ang hangin. Amo ni ang espiritu. No one can touch, hold, and no one can be seen. Kaya nga man, they are what considered in spiritual. Pero si Kristo Jesus, lantaw na ton. Onya sa kalit. Isugat si Jesus kanila og mingon, ang kalinaw maguban kaninyo, iduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og isimba kaniya. Although they are what spiritual body, pero ang amazing, nganong mahikap siya. Amen? Nganong mahikap siya. Kadayon, siling dayon diri sa gitawag sa Luke 24:37-39. Nakurat sila og nalisang og nagunahuna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduwa-duwa man kamo? Tanawan ninyo ang akon mga kamot og mga tiil. Ako gayud kini, hikapa ako og makita ninyo. Kayang espiritu, walay unod og walay mga bukog, sama sa nakita ninyo. Nga ania, nako. Meaning, it is amazing, ang physical body may bukog siya kag unod. Amo gani na nga mahikap naton. Pero si Kristo Jesus naghambal, ari ko, yes, may bukog, kag may unod. Amo na nga nahikap ko. This is only God knows as a mystery of this resurrection. Walay siyensya nga maka-explain sini.
This is the mystery of Christ's resurrections. Siling pa dito sa New King James Versions, kulang taon na ton, in verse 39, Behold my hands and my feet, that it is I myself, handle me and see, for a spirit this does not have flesh and bones, as you see, I have. Pero ako may ara ko. And that is the mystery of resurrections. That is the number one fact. Let's say, si Kristo Jesus, dito sa kang Thomas, kung lang taon na ton, he invited Thomas to touch his hands and his sides. Amen ba? Kung espiritu totally si Kristo Jesus, hindi ni mo siya mahikap. Tabaw sa tanan, hindi ni mo makita. Pero nga nakita nila, pero nga uyata nila, because there is something as mystery. Amo di ay ni ang lawas nun, espirituhanon. Amen. Ang taon na to ng John, chapter 20, verse 27 to 29. Unya, mingon siya kang Tomas, tanawa, ang akong kamot, o gikapa kini. Ikapa usab, ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduwa-duwa. Si Tomas, mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. He invited Thomas to touch his side and his hands. Meaning, nahikap nila si Kristo Jesus. That is amazingly. Amen. Kag amo ni alawas ang gipreparar sa Dios para sa imo. Singanay mo katapat, amo ni alawas ang gipreparar sa Dios para sa imo. Una nga, hindi matago kung kamo sa inyong asawa nga duwa ng alagad, inikamatay ninyo, magkita kamo gihapon kay nga you have a heavenly bodies. Amen. Pero, dili ka na nga mainlove pag-usab dito. This is the evidence. And this is what the heavenly bodies. The second things nga mystery nga makita naton, as explained above, the fact that Jesus appeared in a rooms, even the door, that it has been shut or locked. Amo na ning kahibulungan. And ikaw ko no Mar, tindog Mar, lusot ko no diri Mar. Tilawi ko no kung makalusot ka. Pero si Christ lahi. Mahikap siya, makita siya, pero ang problema kay mulahos lang siya. Amen? Ang makalahos, ini ang hindi makita, which is the spiritual things, but Jesus Christ is what is different. Ang taon na to ng John chapter 20, verse 19 to 26, sa pagkilom-kilom na niya itong adlaw, nga mao'y unang adlaw sa simana, Domingo ha, amuning Biblia nagambal, magsiling sila, di man ka makakita sa Bible nga ang tigom Domingo, unang adlaw sa simana, this is what Sunday, nagtigom sila. Sa pagkilom-kilom na niya itong adlaw, nga mo'y unang adlaw sa simana, which is Sunday. Ang ilang gadireng, kagahon pa, sayo pa nagtigom. And ang Biblia nagambal, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok na sila, kay nga man grabing persecution sila nga time. Gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Onya, mitong nga si Jesus sa taliwala nila umingon, mainyo ang kalinaw. Amo to nga ang Biblia nagambal, nakurat ang mga apostoles. Kalit lang nga mitong nga si Kristo Jesus, sirado ang palibot, pero milahos lang si Kristo Jesus. But the Bible says, amazingly, mahikap ni mo siya, makita ni mo siya, pero mulahos siya. Wow! Shadow katahom ang gipreparar sang Ginoo. Pakpaka na to ng Diyos. Almost 2 times, siling dahil dito sa verse 26. Siling dahil dito, human mo labay ang usa ka simana, nagtigom na usab, meaning, ang ila pagtigom lang tawa, isa lang ba? No, tayo yun gyapon. Nagtigom na usab ang mga tinunan, sulod sa lawak, o uban kanila si Tomas. Gitrangkahan gyapon nila ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus og mitindog sa taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. Wow, this is what a mystery. Amen. Christ's body
now as different from body of physical. Amo ni ang gipreparar sa aton sa Dios. And the third mystery nga makita naton sa Bible, resurrected body na siya, pero gipakita niya nga nagkaon gyapon siya tinapay kag isda. Amen? Amen. Kasi may paglaom ang mga hingaon. Yes, may kaon gyapon. It is only God knows and explain this. But you know, makita sa Bible nga si Kristo Jesus, iya gyud gipakita nga may kaon siya. And eat the piece of fish and even the bread. Lantaw na ton ang Luke 24 sa verse 30. Sa ilan ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan, gipanalanginan kini ug niya gipaspikas-pikas o gihatag kanila. Dito din sa Luke chapter 24. Apan, wala gihapon sila makatuo og hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa, gipangutana sila ni Jesus. Doon na ba kamoy makaon din Sino nangutana? Perting Ginoo, no? Doon na ba kamoy makaon din Meaning, ang Ginoo, kay balo siya kung wala kamoy makaon. Oh, yun mo katapon may makaon baka mo sa inyo. Ano? Diba? Verse 42. O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbag isda. 30. Sinugbang isda. Why lang gibutang diri? Okay man na kung usa ka buok sinugbang isda, karon kung ibis nga isda, gamay ra. Ano? Diba? Ang problema kung tuloy, is of course, the best kung dagko na siya, usa ka buok sinugbang isda, tobla, gidawat kini ni Jesus o gikaon diha sa ilang atubangan, amazingly. Amen? Ara na siya sa resurrected body, pero iya gipakita still this preparation. Meaning, ang tag sa kabutang nga imo gi-prepared para sa iya, dili balibaran sa Dios. Amen. Iya gipakita nga nagkaon siya. Tamis ang kuha sa mga apostolis. Gikaon niya ang sinugba nga isda. Amen ba? Pakpakan na to ng Ginoo. And then the last one of the amazing things of Christ's resurrections is the remaining mark of His wounds. Matingala ka. Ang tao kung mabanhaw, they are what totally changed. Ang tanan nga scar sa iya lawas, kung namatay siya, nga wala na'y kamot, inikabanhaw niya, they are what almost perfect. Inikamatay niya, kung wala na siya'y tiil, inikabanhaw niya, it is almost as perfect. But Christ is what a different. Diferensya gyud ang kang Christ. Lantaw naton ang John chapter 20 verse 27. Ingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot o gikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid. Still the marks of His wounds is there. Then, why kini nadula? Ang iyang kamot ara gyapon ang lungag sa lansang. Ang iya duwa ka tiil, ara gyapon ang lungag sa langsang. Ang giduslak sa iyang kilid, ara gyapon ang gisi sa dughan niya. It is amazing. Ako nang sa katao, they are what totally resurrected. Everything, it is what totally changed. Ang scar siya alawas or something, unsa man ang kulang siya. Yes, inikabanaw niya, it is totally as perfect. But Jesus Christ is what as different. Bisan mismo sa gitawag sa Luke sa chapter 24, tanawan ninyo ang akon mga kamot og mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo kay ang espiritu walay unod og mga bukog sama sa nakita ninyo nga aniya ako. Verse 40. Gisulti niya kini og iyang gipakita ang iyang mga kamot og tiil. Still ang lungag sa kamot kag sa tiil nagpabilin.
Why nga subong sini? This is what the biggest and the greatest questions of life nga ang scars sa agi sa lansang ug sa agi sa gitawag bangkaw wala nadula kang Kristo Jesus. Because brothers and sisters, tell you frankly, ang to dito sa langit, bit-bit kini nga scars ni Christ. Agod sa panahon nga i-accuse ka sa yawa, these scars of his hands and sa iya tiil, ipakita sa Dios that you are paid already. Pakpakan na ito. Iya iparemind sa aton na amo ni ang gihimo niya para sa imo. Waay nadula ang scars until such time sa pagbalik ni Kristo Jesus. Amo na nga kunlang taon na ton ang Revelation sa chapter 5. Sa diya nga mihilak si John the Beloved tungod kay wala siya nakita nga takos sa pagbukad sa linukot nga basahon. Until such time nga may anghel nga nagsyagit, ania na ang takos nga mubadbad sa linukot nga basahon. Ang leon sa tribo ni Juda. Sa paglingi ni John the Beloved, nakita niya ang usa ka kordero sa Dios nga miagi pagkamatay. Meaning, ang samad ni Kristo Jesus nagpabilin kini. Why? It is a symbol of redemption. It is a symbol of victory. It is the symbol of paying the price. Agod ipakita niya sa iyang kaaway nga ang tanan nga mga pinili niya, ang tanan nga mga tinawag niya, gibayaran na niya, kagipalansangan niya dito ibabaw sa krus. And someday, ipakita ni sa imo ni Kristo Jesus, san lantawa ang akon gihimo sa imo. Amen. Nagsakripisyo ko para sa imo. And the scars, it is totally remain. Amen. Agod nga makita nimo nga dili iyano ang sakripisyo ni Kristo Jesus. No, brothers and sisters. Sa dira nga gilubong na si Kristo Jesus, ukas siya, kagintabunan siya, sang usa ka kupo ang iya patay nga lawas. Pero sa nabanhaw na siya, may lino na siya nga bisti, and the same time, ang gitabon sa iya, ara nagpabilin sa iyang gigdaan, pero pinilo na. Amuning mahitabo sa Kristohanon kung marapture na siya. Ang iyang sinina nga gisulob, mabilin kini. And mahibulong na lang ang imong bana nga sinina na lang ang nahabilin. This is what? Full of mystery. Amo na nga si Paul, ang verse 58 sa 1 Corinthians chapter 15, sa magatindog tatanan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. This verse, kung lang taon na ton, it is a message that give us hope. These chapters and verse, it is a message of assurance. Kita di ay may kasiguruhan ta. And hindi ka hopeless nga klase sa tao. This chapter, it is a message of victory. And unang kita nga Kristohanon, tandaan naton, you are carrying always a triumph to victory. Tungod kay nagdaog na si Kristo Jesus. And so this message, it is a message of victory. It is a message of reward. Why? Ang Biblia naghambal, ang inyong buhat dili kawang, it is a message of reward. Amo ning usa sa mga tun-an naton sa sini nga mga binuan. That everything we do for God, we do for the Lord. Amo bitaw nga sulti na kon nga usahay nagakapulan ka, naginakapuyan ka na,
usahay damo ka ng istorya, it is because gatrabaho ka hindi para sa Ginoo. Kag ang gina-reward sa Ginoo, ang tao lang nga nagatrabaho para sa Ginoo. So this message is a message of reward. Galing kita manggod, kay tungod usahay sa aton pagkatawhanon, gusto naton i-compared naton ang kalibutan kag ang espiritual. Gusto naton kung noon sa ang himuon naton, gusto naton nga ara dayon ang resulta. That is self. Self always wanting a result. Always wanting as glory. Amuning kaugalingon, pirmita nga dayawon, kahulata nga ang aton gibuhat, may insigida, may balos dayon. But no, God has already a time. And amo nang ini nga verse. Yes, memorize ni ninyo. Bisa na mga bata, memorize ni ninyo. Pero why naton matungkad ang significance ni? Kag amo nang gusto na kon i-relate sa inyo kay nga murag giyano na lang naton ni paghambal. Kaado kalawom ni amo na nga si Paul nagamit siya therefore because this is what a verse, this message, it is a reward. This message, it is a blessedness of the believers. May ara sa mga nag-alagad nga way sa iban. Pakpakan na ito na gino. Muna nga, kita, hindi ta magkataka. Hindi yun naton pagpasumban ang aton balatyagon. Liko na kon, psychology says, emotions can kill you. Ang imo balatyagon, amo lang ang magpatay sa imo. Oh, lantawan ng mga tao, ang nagpatay sa ila na nabalatyagon. Hindi pagpalabihi, kundili, just always look ahead forward. Kaya ini nga verse siya, future things nimo. Kuha ninyo, palaabuton pa ni. Way pa ni natabo. Mintras nga way pa ni natabo, may gihulat sa aton ng Diyos. Anong gihulat sa aton sa Ginoo? Inang pagkamakugihon sa pag-alagad. Amen. Una nga, this is what a blessedness of Christianity. Amazingly, siling pa sa gitawag sa Titus chapter 1 verse 1 to 3. Gikan ni Pablo sulugon sa Dios og apostol ni Jesucristo. Gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga gipili sa Dios og pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuoan. Meaning igsuon ko ang aton kabuhi may gitudlo na sa aton nga kamatuoran. We are guided by a right teaching. We are guided by a right principles, which is a right word of God. Amen. Kakamuning ari sa ato. Siling pa sa verse 2, nga gipasika diya sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios dili gayud mamakak. Amen. Ang Dios dili gayud mamakak. Misaad ka nato sa maong kinabuhi, sukad pa sa sinugdan. Verse 3, sa hustong panahon, amo nang sulti na kon sa inyo, may right time ang Diyos. Amen? Hindi lang pag-una sa Ginoo. Yes, what we want is always a result. Gusto naton kung magtrabaho ta, ang resultara dayon. But the Bible says, God has a right time. Sa hustong panahon, gipadayag na niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Ug yan niya kanako ang mensahe. Ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Yes, we are blessed nga may paglaom nga nagpaabot sa imo. Hallelujah. Let us worship God. Lord, nagpasalamat kami sa imo. As we bow our hearts, we worship you, Lord. Thank you, Lord, for such promises. Thank you, Lord, for such revelation.
Even sa imo pagkabanhaw, Ginoo, awitan ka na mo ka. Standing in all of your grace, Yes, Lord. setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heavens and earth, hidden of your ways, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Hallelujah. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in all of your grace, seated my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, entering love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the
as I meditate these songs, masyado katahom kayo. Nga ang Kristohanon usahay, kalambot sa iya ang kataka, kalaay, kakapoy, tungod kay, ang iya panglantaw ay nasa Diyos. Sabi nyo lang, how many times akong kamugingnan, just always look to Jesus. Usahay ang aton mga mata, diri naton gi-focus sa kinawala. Diri naton gi-focus bisan pa man sa mga kauban naton sa simbahan. Amo nang akon, amo ning imo lang taon, ang imo makita isa lang, ang failure kag ang weakness sa sini nga mga tao. Oh, amo lang gid pirmi ang imo makita. Kag kun amo na ni imo makita, may conclusion dayon nga mas may pa nga di na lang mga lakad. Amo man lang gihapon. That is mindset nga way na plaster sa Ginoo. Inang kanta naton, my eyes are on you, Lord. Amen. Hindi gyud paglantawa ang imo palibot. Sa journeys pag-alagad, just always look to Jesus Christ. Amen. Hindi tawo ang maghatag sa aton sing kasiguruhan. Kay bisan kita mismo way kasiguruhan. Just always look to the Lord. Amen. Ayaw paglantawa ang mga kinawala. Ay paglantawa anuman ang mga pangitabo. Bisan pa man sa imo panimalay. Bisan pa man sa sulod sa simbahan. Kung amo ni pirmi ang imo focus, hindi ka magpabilin sa pag-alagad. Nga ang imo pirmi makita ang kaluyahon ngara sa palibot. Pero kung mulantaw ka kang Kristo Jesus, isa lang ang mahambal nimo, ang mahambal po ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Hallelujah. Lord, salamat sa imo Ginoo, mga pulo. Kapaligon, kapadasig sa amon. Salamat, Lord. Nga sa sining katapusan nga kapanahon, imo kami gitudluan. Ano man ang mga discouragement, problema, mga kakapoy nga maglambot sa pag-alagad, itulod kami sa pagtanaw kanunay sa imo, Ginoo. Lord, kung ang amon Ginoo mga mata, ilingi namon ang maglambot sa amon, Lord, ang hindi malipayon nga kabuhi. Ang kabuhi nga hindi malinawon, ang kabuhi, Lord, nga ara sa kagubot. Pero kung amon i-focus ang amon kabuhi sa imo, madawat namon ang kalipay, madawat namon ang kalinaw, madawat namon o Dios, hallelujah, bisan pa man ang satisfaction sa kabuhi, Ginoo. Tungod kay ikaw ang amon Ginoo, ikaw ang amon Dios. Hallelujah. Aton gunitan ang aton katapad sa walang tuo. Kita tanan magapangamuyo ta sa Dios. Lord, hallelujah. Tabuni kami sa imo, that our eyes must be focused on Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. As mga duol tatanan diha sa Ginoo. Thank you, Lord Jesus.